Kali, noon at ngayon, ikaw nang gusto ko. Sana magkaroon ka naman ng tapang na aminin din sa sarili mo nararamdaman mo. Dear Amihan Stories presents The Doctor's Twin from One Forgotten Night. Written by Susie Kim. Hindi makapaniwala si Kali sa nakikita. Ang doktor na VIP guest sa kanilang resort ay kasalukuyan lupaypay at walang malay habang pinagtatangka ang itapon sa dagat ang dalawang lalaki. Bilisan mo na kasi. Pabulong na sabi ng boses na nakilala niyang si Robert, ang stepbrother niya. Kinakabahan ako, kuya. At ang isang iyon ay ang kapatid nilang bunso na si Anton. Baka mapatay natin siya. Tanga ka ba talaga? Kaya nga siya pinahuhulog sa atin ni Boss Leonard dahil kailangan na niyang mamatay. Alam niyang kapag nakailam siya ngayon, matutuluyan lang ang lalaki at baka pati siya'y madamay. Kaya hindi siya agad lumabas sa pinagtataguan at naghintay ng tamang tiyempo. Isinakay ng mga kapatid niya ang VIP nilang guest sa isang bangka. Dahil madilim, hindi nakita ng mga ito na sumunod siya. Lumangoy siya papunta sa parte ng dagat kung saan ang mga ito itatapon ng kawawang doktor. Kaya nang maihulog na ng mga ito ang katawan ng binatang doktor, ay agad niyang iniligtas ng lalaki. Pasalamat siya sa namatay niyang tatay na isang mangingisda at tinuruan siya nitong maging mahusay na manlalangoy. Nagawa niyang dali ng walang malay na doktor sa isang batuhang kuweba, hindi kalayuan sa pampang na resort. Dok, huwag ka pong bibitiw. Pakiusap niya sa lalaking wala pa ring malay sa kanya pinampandibdib nito. Takot na takot siya sa mga nakita, lalo pa nga mga kapatid niya ang gumawa niyon sa VIP guest nila. Nagbunga ang ginagawa niyang CPR, ngunit kahit nagkamali ng doktor, ay wala pa rin ito sa huwisyo. Ang ganda mo. Sirena ka ba? Iyon lang ang naintindihan niya sa sinabi ng lalaki. Hindi po ako sirena, Dok. Pasensya na po kayo't nangyari ito sa inyo. Dadalhin ko po kayo sa resort kapag may liwanag na. Isama mo na ako. Pagkasabi niyo ng doktor ay sinili siya nito ng halik. Sa amoy pa lang ng lalaki, alam na niyang nalasing ito ng husto. Hindi niya rin sigurado kung bukod sa alak ay may iba pang substansyang dumadaloy sa dugo nito ngayon para panghas itong hubarin ang saplot niya. Dok! Shh, I'd be very gentle. Hindi siya impokrita para hindi aminin sa sariling gusto niya ang doktor. Isang linggo pa lang itong namamalagi sa resort pero pakiramdam niya ay napamahal na siya rito. Paano ba naman ay napakabait ito sa kanya. Hindi ito madamot sa pagbati kapag napapadaan siya sa kibi nito. Nakikipagbiruan din ng doktor sa kanya at madalas siya nitong purihin na maganda siya. Walang kadugtong na tungkol sa timbang niya. Madalas kasi siya makatanggap ng papuri katulad ng, Maganda ka sana kaso mataba ka lang o di kaya sayang ang ganda mo. Mukha lang siopaw ang pisngi mo. iba si Doc. Palagi nitong sinasabi na, Ang ganda-ganda mo, bakit hindi ka sumali sa mga pageant? kaya kinalimutan muna ni Kali pansamantala ang utak niya. Hinayaan niyang sariling malunod sa mga halik ng gwapong doktor. Doon nangyari ang lahat sa batuhang kuweba at para sa isang lasing at wala sa sariling lalaki, malakas pa rin si Doc Seth Sinclair. Iyon ang unang karanasan ni Kali at kung hindi na mauulit yon, ay ayos lang. Pakiramdam niya ay mamamatay siyang maligaya dahil kahit na papano, ang pangarap niyang lalaki ang pumutol sa sumpa sa kanyang nanay. Dahil sa katabaan niya, sinasabi palagi ng kanyang ina na walang lalaki ang magkakamaling magkagusto sa kanya. Hindi naman nabigo ang mga sinabi ng nanay niya dahil mula elementary hanggang kolehiyo ay tampulan siya ng tukso at wala nga lalaki ang nagkagusto sa kanya. Pero ngayong kayakap niya at kahalikan ng doktor, nakalimutan niya ang lahat ng sakit ng pagkabigo. Parang ginamot ni Doc ang mababa niyang bilib sa sarili at namumuong inggit sa puso para sa mga babaeng pinagpala. Hinding-hindi niya makakalimutan ang bawat sandaling pinagsaluhan nila ni Doc. At ano bang malay niya? Kung pagkagising nito kinabukasan, ay hindi pa rin nagbabago nararamdaman nito para sa kanya. Di naka-jackpot siya. Guwapa na si Doc, mayaman pa. Nalusaw lang ang pantasya ni Kali nang mahanap sila ng isang yate at isang bangka. Bumaba sa yate ang isang maganda at sexy na babae. OMG, Seth! Ano nangyari sa kanya? Galit na tanong sa kanya ng babae. Anong ginawa mo sa kanyang balyena ka? Wala po akong ginawang masama sa kanya.
Help him! Ano pang tinatanga-tanga nyo? Inalalayan ng doktor ng mga lalaking kasama ng babaeng maganda pa sakay sa yate. Pinigilan ni Kali ang mga lalaki dahil sa takot niyang baka kasama ang mga ito sa mga nagtatangka sa buhay ng doktor. Teka, ako na magdadala sa kanya sa sino ka ba sa akala mo? Ako ang girlfriend niya kaya ako magdadala sa kanya sa resort. Kapag may nangyaring masama sa kanya, humanda ka. Iyon ang banta ng babae bago nito hinalikan sa labi ang doktor na wala pa ring malay. Sasakay din sana siya sa yate nang pigilan siya ng babae. Doon ka sa bangka sumakay, kung kakayanin ka nun. Hindi niya magawang awayin ng bruha kahit pikon na siya sa mga sinasabi nito dahil halata namang guest din ito sa resort. Sumakay na nga siya sa bangka at pagbalik niya sa bahay nila, si Doc ang agad niyang pinuntahan. Isinasakay na ito sa stretcher ng mga taga-barangay na may dalang ambulansya kaya napanatag na ang loob niya. Nang makita siya ng kanyang ina ay hinila nito ang buhok niya at nagbubungangang pinagsasampal siya nito. Saan ka ba nang galing na bata ka? Nauna pa sa'yo makauwi ang mga kapatid mong lalaki. Bakit basang-basa ka? Pasensya na po, Nay. Ano po kasi? Mura mula sa stepbrother niya ang nagpalingon sa kanya dahilan para hindi niya maituloy ang sasabihin. Bago pa siya makapagsalita ay nasampal na siya ng Kuya Roberto niya. Aray! Pakailamera kang balyena ka. Akala mo ba hindi ko malalaman na niligtas mo yung mayaman, doktor? Teka nga saglit, Roberto. Huwag mo sabihing tinanggap mong alok ng kapatid ni Doc Seth. Singit ang nanay niya. Ano pa nga ba't yang? Kailangan ng tatay ko tapos yung magaling yung anak, nakialam. Gulat na gulat si Kali sa naririnig. Nay, alam niyo to? Namatay na ang tatay mo noon at wala akong nagawa. Kaya kung ititikom ko lang naman ang bibig ko sa nangyaring yan ay gagawin ko. Ngayon lang ako may gagawin para sa tatay ni Roberto pagkatapos niya tayong buhayin. May malasakit din naman po ako kay Chong, pero masama pong pumatay. Nasampal ulit siya ni Kuya Roberto niya. Masama at ayos lang mamatay ang tatay ko. Wala kang utang na loob. Kuya, tama na po. Tama lang naman ang ginawa ni Ate Kali. Kung tutuluyan natin ang doktor na yon, makukulong din tayo dahil tayo naghulog sa kanya sa tubig. Anang bunso nila. Manahimik ka, Anton! Saway ng nanay nila sa bunso niyang kapatid. Hindi makakalabas ang bagay na to sa pamilya at sa bahay na to. Ititiko mo yung bibig mo, Kali, o lalayas ka rito. Mas mabuti na nga po lumayas na. Hindi ko alam kung bakit kayo nagkakaganyan. Kailangan niyo ng pera para kay Chong? Sige, gagawan ko ng paraan. Tigilan mo lang, kuya, ang pagkuha ng mga ganyan trabaho. Masama ang pumatay. Wala akong pagsusumbungan pero sana pagsisihan yung ginawa niyo doon sa tao. Muntik na siyang mamatay. Inawat na ng nanay niya ang kuya niyang balak na naman siyang saktan. Ora mismo ay nag-alsabalutan siya. Hindi niya kayang masikmura na ang pamilya niya ay muntik nang makapatay ng tao at walang pagsisisi ang mga ito sa ngalan lang ng pera. Naunang umalis sa resort si Doc kaya hindi na niya ito nakausap pa. Nahihiya na rin siya magpakita pa sa lalaki pagkatapos niyang nalaman na hindi lang ang mga kapatid niya ang may alam sa insidenteng yun, kundi maging ang nanay niya. Isa pa. Baka pagtawanan lang siya nito kapag ipinaalala niya ang maalam na gabing pinagsaluhan nila sa kuweba. Gusto niyang ibigay sa sarili ang pantasyang gusto siya ni Doc Seth Sinclair na pwede niyang balik-balikan sa kanyang alaala kapag malungkot siya. Kailangan niya yon dahil ora mismo ay lumuwas siya pa Maynila at kinuha ang trabahong inaalok sa kanya ng kaibigan niyang isang singer at modelo. Gusto siyang bigyan ni Kathy ng trabaho bilang personal assistant ito. Habang nasa bus, ay sa kanya lang naalala ang kwintas niya. Bigay iyon ng tatay niya nung mag-15 anyos siya at hindi niya yun hinuhubad kaya hindi niya maisip ngayon kung saan niya posibleng nawala ang kwintas. Ang kwintas ko! Tumayo siya para sana bumaba at bumalik sa resort at hanapin ang kwintas pero hinarang na siya ng konduktor. Saan ka pa pupunta? Aalis na! Sita sa kanya ng konduktor ng bus kaya naman hindi na niya nagawang bumaba. Nakipagsapalaran siya sa Maynila at mabilis na nakapag-adjust sa buhay doon dahil sa kabutihan ng best friend niyang si Kathy na nanalo sa isang singing contest sa TV. Thank you talaga, Kali, kasi pumayag ka maging PA ko. Iyon ang palaging sinasabi sa kanya na matalik niyang kaibigan. Halos magtatatlong buwan na siya sa bago niyang trabaho bilang PA at gustong-gusto niyang kanyang ginagawa. Wala yan, Kathy. Sakto nga kasi kailangan ko rin ng trabaho. Bakit? Nalulugi na ba yung resort na pinagtatrabahuan ng pamilya ninyo?
Hindi naman, pero kasi napahinto siya sa pagsasalita. Kahit sa best friend niya, hindi niya magawang maikuwento ang mga nangyari. Kasi ano? Cathy, ikaw na next. 5 minutes, dapat nasa backstage ka na. Paalala ng floor director sa kaibigan niya. Mamaya na nga tayo magtsikahan. See you later. Masiglang sabi ng kaibigan niya. Niyakap siya na mahigpit ang best friend niya. Bagya siya nitong nahilo nang naamoy niya ang pabango nito. Bagay na nakakapagtaka dahil paborito niyang amoy ng pabango ni Cathy. Palabas na sana siya mula sa dressing room nang bigla siyang mawala ng malay. Pagmulat ang mga mata niya, nasa ospital na siya at naroon si Cathy sa tabi niya. OMG, Kali. May tinatago ka talaga sa akin. Iyon ang bunga dito sa kanya. Ha? Wala ah. Nagsalita ba ako habang wala akong malay? Hindi. Buntis ka lang naman na bruha ka. Ano? Nabibiglang tanong niya rito. Huwag kang umarte dyan na para bang hindi mo inaasahan to. Sino yung lalaki na kabuntis sa'yo? Akala ko single ka. Oo nga, single ako. Alam mo naman yan. Ano kasi Mama Mary? Nabuntis ng walang partner? Napabuntong hininga siya saka umamin kay Cathy. Nakaisang gabi ako. Ano? Hindi na niya ibinigay pa ang buong detalye dahil kung sasabihin niya kay Cathy ang iba pang impormasyon, ay baka madulas pa siya at masabi niya pa rito na ang ama ng anak niya ay pinagtangka ang patayin ng mga kapatid niya para sa pera. Ay, fine, Kali. Kung ayaw mong sabihin, okay lang. Pero kailangan mong magpahinga para sa bata. Hindi na muna kita isasama sa mga shows ko. Sa bahay ka na lang. Ang bahay na tinutukoy ni Cathy ay ang rest house nito kung nasa ng nanay nitong baldado. Alagaan mo na lang si Mama. Kaya mo naman siguro yun kahit buntis ka. Hindi mo ako sesasantihin? Ngayon pa ba kita aalisin sa trabaho mas kailangan mo nga ng mapagkakakitaan? Tama-tama, nagpapaalam yung yaya ni Mama. Wala akong mahanap na kapalit. Solved ng problema ko. Sige, huwag kang mag-alala kay tita. Ako bahala sa kanya. Salamat, Cathy. Nayakap niya ang kanyang best friend sa sobrang kasiyahan. Mula nga noon ay sa bahay na siya ng nanay nito nagtrabaho habang nagpapahinog ng pinagbubuntis niya. Kapag kailangan niya ng check-up ay may pinapapunta si Cathy na kapalitan at mas lalo siya ng problema nang dumating ang araw ng ultrasound. Doon niya nalamang kambal ang anak niya pagkalipas ng 4 na buwan. Dahil sa kabigatan niya at kondisyon ng mga laman loob niya ay muntik na siyang mawala at mapahamak. Si Cathy ang saksi sa muntik ng pagpanaw nila mag-iina sa proseso ng panganganak niya. Iyon ang nagtulak kay Kali na magpapayat at alagaan ang kanyang sarili. Kasabay ng pagpapayat niya ay tumanggap na rin siya ng online job para masuportahan ang lahat ng pangangailangan ng kambal. Bakit ka pa nagsasideline ng pagtitinda ng mga damit? Hindi ba sapat ang pinapasahod ko sa'yo? Tanong ni Cathy sa kanya habang magkausap sila sa video call. Sapat naman, hindi ko naman napapabayaan si tita. Hindi naman yun ang tinutukoy ko. Masyadong mabilis ang pagbabawas mo. Hindi ka kaya magkasakit niyan? Concern lang ako sa'yo. Hindi naman. Nangayayat lang ako ng husto dahil nag-iiba na naman ang oras ng tulog nila Ashton at Aishara. Basta ayaw madatan kang patay dyan sa bahay ah. Bibisita nga pala ako sa boyfriend ko sa France. Ikaw muna bahala sa check-up ni Mama. Magpa-check-up ka na rin. May boyfriend ka na? Hello! Ingit na ingit na ako sa'yo dahil may kambal ka na. Gusto ko rin oh. Kaya hahabulin kong crush ko. Hindi mo ba boyfriend? Malapit na. Huwag kang ano dyan. Sige na, bye na. Papasalubungan ko na ng mga inaanak ko ng damit. Ingat kayo dyan. Ingat ka din sa biyahe. Sinasadya ni Kali na abalahin ang sarili sa trabaho at sa pagiging ina para hindi siya matuksong hanapin ng social media ni Doc Seth Sinclair. Nung makita niya nobya nito, nawala na siya ng pag-asa sa lalaki. Sino ba naman tangang lalaki ang ipagpapalit pa ang isang diyosa sa katulad niya? Hanggang sa mga oras na yon ay wala pa rin siyang self-confidence. Ipinagpapasa Diyos na lang niya ang kaligayahan niya pati ng kaligayahan ni Doc Seth. At sa hindi sinasadyang pagkakataon, nakarating sa kanya sa pamamagitan ng magazine na Single ng Doktor. Sa kalagitnaan ng mga ginagawa niya ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang Kuya Roberto. Nasaan na yung pambayad ng kuryente? Kuya, di ba sinabi ko naman na madedelay ang padala ko dyan sa inyo sa Batangas dahil kapapanganak ko pa lang? Bumabalik pa lang ako sa pagtitinda ko ng mga damit. So, ako lang aasahan mong magpakain sa nanay mo? Nagtatrabaho rin naman si nanay, kuya. Ako, nabubwisit na ako dyan sa artehan mo ah.
Kung hinahanap mo na kasi ang ama ng anak mo, edi sana wala tayong problema ngayon. Si Bunso ba kuya walang trabaho? Bakit hinihintay mong magbigay yon? Nagbabayad pa siya ng utang niya sa akin. Hindi maiwasang sumama ang loob ni Kali sa anak ng amain niya. Kahit kailan, hindi naman talaga pamilyang tingin nito sa kanila. Ang tatay lang naman itong tunay na may pakialam sa kanila mag-ina, lalo na sa anak nitong si Anton sa nanay niya. Gagawan ko na lang ng paraan kuya. Huwag mo hintayin na puntahan pa kita ha. Alam niyang kahit saan pa siya magtago ay mahahanap siya ng kanyang stepbrother. Kaya hindi na lang siya nagsayang ng oras para takasan ng Kuya Roberto niya. Tumakbo ng ganoon ang buhay ni Kali hanggang sa mag5 taong gulang na mga anak niya. Ilang beses silang binisita ng kapatid niyang si Anton at ang nanay niya bago ito natalo sa laban sa cancer para makita mga anak niya. Pero ang Kuya Roberto niya, pinupuntahan lang silang mag-iina kapag kailangan nito ng pera. 1 taon pagkarang namatay ng nanay niya ay sumunod naman ang amain niya dahil sa sakit sa puso. Kaya ang kuya niyang si Roberto lalo na naging pabigat sa kanila ni Anton. Mas pinili nitong magpakargo sa kanila ni Anton. Ang sabi nito, kailangan nilang pagbayaran ng bunso nilang si Anton ang lahat ng nagastos nito at ang tatay nito para sa kanyang pamilya. Kaya pinagtitiisan niya ang presensya ng kanyang stepbrother kahit takot ang mga anak niya rito. Nang mamatay na ang nanay ni Cathy at manatili ng kaibigan niya sa ibang bansa, nagpasya si Kali na maghanap na ng ibang trabaho. Ayaw na niyang tumanggap ng pera kay Cathy dahil wala naman na siyang inaalagaan. Sigurado ka, Kali? Hindi naman mabigat sa akin na magpadala sa'yo ng 10,000 buwan-buwan. Inaalagaan mo naman ang bahay. Nako, Cathy. Ang dami mo na nagawa para sa aming mag-iina. Sapat na sa akin na pinatitira mo kami rito na libre. Sobra na kung bibigyan mo pa kami ng budget. May nakita naman na akong trabaho. Yung coffee shop malapit sa Mary Lourdes Hospital. Pwede nga mga bata roon habang nagtatrabaho ako. Hindi naman malikot sina Ashton at Aishara. Sigurado ka ha? Tumango siya. Maraming salamat, Cathy. Kailan ka ba uuwi? Hindi ako pinatulan ng crush ko. Ang tagal ko na naghihintay sa kanya kaya uuwi na lang ako. Pero magpapagaling muna ako ng broken heart. Natawa siya sa sinabi ng kaibigan. Ikaw talaga? Umuwi ka na. Dito mo pagalingin yan. Gagamutin namin yan ng pagmamahal ng kambal. Mabuting at patuloy pa rin ang karera nito sa ibang bansa kaya hindi ito nawawala ng trabaho. Ay, ang sarap naman pakinggan. Kahit wala na si mama, may pamilya pa rin akong uuwian. Oo naman no, ano ka ba? Kaya bilisan mo ng pagalingin niyang puso mo. Pagkatapos silang magpaalam sa isa't isa, ay bumalik na si Kali sa trabaho. Naroon pa rin ang mga anak niya sa ball pit ng coffee shop kung saan pwede maglaro ang mga bata nang biglang dumating ang Kuya Roberto niya. Kumusta, mahal kong kapatid? Nakangising sabi ng kuya niya habang nasa gilid ito ng counter. Kuya, sana naman sa susunod, mag-message ka muna bago ka magpunta rito. Nasa trabaho ako. Bakit? Ibang tao ba ako sa'yo ha, Kali? Ano nangyari sa pagbabayad niyo ng utang sa akin at sa namatay kong tatay ha? Porke pumayat ka na't gumanda, ganyan mo na lang akong itrato ngayon? Hindi naman sa ganun, kuya. Is there a problem here? Naagaw ng barito ng boses na yon ang atensyon nila. Nasa harap na pala niya ang kasunod na customer. Agad na namukhaan ni Kali ang lalaki ngunit hindi siya nagpahalata. Pasensya na po sir. Ano pong order niyo? Halata sa kuya niyang hindi na nito maaalala si Dr. Seth Sinclair. Hindi sigurado si Kali kung nakalimutan na ba nito ang mukha ng lalaking pinagtangka nitong lunurin o sadya nakafocus lang ito sa pagkuha ng pera sa kanya. Kinakausap pa kita, mamaya ka na ha? Kuya! Napalapit ang mga anak niya sa kanila dahil sa boses niyang bahagyang napataas. Mama! Sigaw ng dalawa niyang anak nang muntik na siyang pagbuhatan ng kamay ng kanyang Kuya Roberto. Mabuti at maagap si Doc. Nakuha nitong kamay ng kuya niya saka nito iyon itinulak sa sahig. May surgery pa akong kailangan gawin, kaya ako muna. Yun lang ang sinabi ng doktor kaya mabilisan niyang kinuha ang order nito. Nagmumurang umalis ang kuya niya sa coffee shop nang lapitan na ito ng mga gwardya. Bilang pasasalamat at sa tuwa na rin niya nakita niya muli ang lalaki, ay binigyan niya ito ng libreng sandwich. Galing yun sa baon nila mag-iina. I didn't order this. Saka mukhang wala naman to sa menu nyo. Pa-thank you ko po, Doc. Salamat po kasi. Muntik na niyang masabi ang pasasalamat dahil binigyan siya nito ng 2 cute na mga anak pero nag-focus siya sa kasalukuyan.
Salamat po kasi napaalis niyo yung kuya ko. Wala yon. Thank you rin dito sa sandwich. Alam ng mga anak niya na hindi pwedeng magpakalat-kalat ang mga ito sa coffee shop. Kaya pagkatapos ng komosyon kanina ay bumalik ang mga ito sa ball pit. Tara na mga anak, lunch break na. Yay! Masayang sumama ang dalawa sa kanya papunta sa malapit na playground. Doon sila kumain. Inalisan ni Kali sa isip niya ang pagtatagpo nila kanina ng ama ng kambal dahil maaaring nagkataon lang yun. Nasa highway ang coffee shop kaya madami talagang tao ang magpupunta roon. Ngunit natigilan siya sa pagsubo ng sandwich nang makita niya ang doktor na nakaupo sa kabilang mesa sa playground. Pasubo na rin ito sa sandwich na ibinigay niya kanina. Mama, yung lalaki kanina? Sigaw ni Aishara. Oo nga mama, yung nagtulak kay tito. Narinig yun ni Dr. Seth kaya naudlot din ang pagkain nito para kawayan silang tatlo. Aisha, saan ka pupunta? Bago pa niya mapigilan ay nakatakbo ng anak niyang babae palapit sa doktor. Tara po, sabay ka na po sa amin kumain. Hindi naman masungit ang doktor at nagpahila ito kay Aishara. Ikaw talaga anak. Pasensya na po kayo dok ha. Teka, paano mo nalamang doktor ako? Sabi niyo po kanina may surgery kayong gagawin? Nawala rin ang kaba sa dibdib ni Kali nang paniwalaan siya ni Seth. Ay, oo nga pala. Saglitan na magitan ng katahimikan sa pagitan nila hanggang sa magpaalam sina Ashton. Mama, doon lang po kami ni Aishara ha. Bihi po kami mama, please. Pagmamakaawa pa ng anak niyang babae. Sige, walang iiyak na babalik dito ha. Akala ni Kali, magpapaalam na si Seth, pero nanatili ito nakaupo sa tapat niya hanggang sa matapos itong kainin ng sandwich na ginawa niya. Alam ba ng asawa mo na hinaaras ka ng kuya mo sa trabaho? Napatitig siya sa binata dahil sa tanong nito. Wala po akong asawa, Dok. What? Iniwan ka? Umiling siya. Hindi lang talaga kami para sa isa't isa. Wow, that was so cryptic. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko po karelasyon ng ama ng anak ko. May iba siyang buhay. Pinagsamantalahan ko po ang kalasingan niya nung gabing yun. I don't believe you. Sa ganda mong yan, baka ikaw pa nga pinagsamantalahan. Anyway, masyadong random to bilang bago lang tayo magkakilala. Pero I want to offer you something. Ano po yun? Pabalik na kasi rito sa Pilipinas yung makulit na babaeng habol ng habol sa akin. Desperado na akong ipaintindi sa kanya na hindi siya babaeng gusto tinahanap ko. Kaya kung okay lang sa'yo, magpanggap ka bilang Mrs. Callie Sinclair. Napatunga nga siya sa lalaki. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Natatawang tinuro na lalaki ang name tag sa dibdib niya. Kaya napapahiyang natawa rin siya. Dok, hindi ko alam ang isasagot ko ngayon. Pag-isipan mo, makakatulong din ako para maprotektahan kayo ng mga anak mo mula doon sa kuya mo. On top of that, babayaran kita, kalahating milyon. Bigla siyang inubo sa halagang narinig. Po? Kalahating milyon para sa pagpapanggap mong asawa ko sa loob ng 5 buwan. Pagkasabi nito ay tumayo ng doktor at nagpaalam. Okay, lunch is over. Babalik na ako sa loob. See you. Maging sa mga anak niya ay nagpaalam ito. Hindi tuloy siya makapaniwalang nangyayari ang lahat ng iyon sa loob lang ng isang araw. Gusto niya maghanap ng hidden cameras, pero nagmukha nang siyang tanga nang tanungin na siya ni Aishara. May hinahanap ka, Mama? Wala naman anak. Nasaan na si Ashton? Nandun po, Mama. Sumili po sa ospital. Napatakbo siya bitbit ang anak niyang babae nang marinig ang sinabi nito. Likas ang kakulitan ng anak niyang lalaki kaya alam niyang hindi niya pwedeng pabayaan ito. Ashton! Sigaw niya na makitang bubuting tingin nito ang mga gamot sa trolley na iniwan saglit ang nurse sa gilid. Halika nga rito, Ashton! Mabuti na lang at napigilan niyang anak, kundi ay may makakainom talaga ng maling gamot sa mga pasyenteng naroon. Lumapit si Ashton sa kanila ni Aishara na kakamot-kamot sa ulo. Ano yung ginawa mo? Itignan ko lang naman po, Mama. Anak, okay lang tignan pero bawal hawakan. Baka mamaya may mga pasyenteng maapektuhan. Ay, tara na nga't baka hinahanap na ako sa coffee shop. Sumunod ang mga anak niya sa kanya habang nagsasermon si Aishara kay Ashton.
Kung nagpalit mo yung gamot, baka mas magkasakit yung iinom nun. Ikaw talaga. Sorry na nga eh. Gusto ko lang naman makita kung ano-ano yung mga nasa ospital. Mama, paglaki ko, pwede po ba ako maging doktor? Pwede, basta babawasan mo ng kapilyuhan mo. Okay, Mama. Promise po, hindi na ako magiging makulit. Hanggang kinabukasan ay hindi nga nagkulit si Ashton. Mukhang desididong anak niya sa gusto nito. As if naman ang pagiging mabait lang talaga ang kailangan sa pagdodoktor. Nice, ang babait talaga ng mga anak mo. Napatingala siya sa pinanggalingan ng boses. Dapat siya na makita si Doc. May dala itong kumpol ng bulaklak at ibinibigay sa kanya. Para saan po ito? Para sa'yo. Pwede ka bang gumawa ng tea gamit ang mga yan? Iba't ibang kulay ng rosas ang nasa bouquet at na makita siya ng pwedeng gawing tsaa, ay sumagot siya kay Doc Seth ng, Opo. Stira, ayoko ng flower tea. Gusto ko yung ibigay sa'yo para ipalalang seryoso ako sa alok ko kahapon. As a matter of fact, since off duty ako, dito muna ako sa coffee shop nyo. Okay lang ba? Okay lang po. Tauhan lang naman siya roon para pigilan si Doc Seth na tumambay. Wala siyang karapatan. Mama! Yung kwintas mo! Sigaw ni Aishara nang sumungaw mula sa dibdib ni Doc Seth ang kwintas niya. Pagtingin niya sa kwintas ay iyon nga ang bigay sa kanya ng tatay niya. Pero hindi niya magawang makuha yon kay Doc Seth. Baka malaman pa nitong dati siyang mataba at loser. Sinanyasan niya si Aishara na huwag sumigaw kaya ang kakambal nitong si Ashton to the rescue. Tinakpan ang bibig ng kapatid. Mabuti na lang at abala si Doc Seth sa laptop nito kaya hindi nito siguro naunawaan ang sinigaw ng anak niya. Kinuha niya ang order ng lalaki nang matapos siya sa mga nakapilang customer. Ready na po ba kayong umorder? Tanong niya sa lalaki. Yes. Isa nga magandang single mom na barista at kahira. Yung kambalang anak. Nag-init ang pisngi ni Kali dahil sa sinabi ng doktor. Tumawa ito saka binigay sa kanya ang order nito. Bago siya bumalik sa counter ay nagpaalam ito sa kanya. Pwede ko bang bilhan ng merienda mga anak mo para may kasama ako rito sa table? Kayo pong bahala. Tinawag nga ni Doc Seth ang mga anak niya. Hindi alam ni Kali kung lukso ng dugo iyon dahil nakikipagkulitan na agad ang mga anak niya sa doktor. Doktor, may anak po ba kayo? Pwede po kaming maging magkaibigan? Tanong ni Ashton sa doktor na abala sa pagpisil ng marahan sa pisngi ng kambal. Wala akong anak eh. Gusto nyo, kayo na lang anak ko? Opo! Masiglang tugon ni Aishara. Abala na si Kali sa gawain sa counter kaya wala siyang magawa para awatin ng mga anak niya. Mukha namang iyon din talagang gusto ni Doc Seth, ang mapalapit sa mga bata. Samantala, habang abala si Kali ay sinamantala ni Seth ang pagkakataon na tanungin ng batang si Aishara. Hindi nakaligtas sa kanya ang sinabi nito kanina tungkol sa kwintas sa suot niya. Aisha, sabi mo kwintas ni mama mo? Opo. May picture po si mama nung bata pa siya na suot po niya yung kwintas. Nasaan ang picture? Hawak ni Aishara at Ashton ang cellphone ni Kali at kahit bata pa mga ito ay marunong nang gumamit ng cellphone. Ilang sandali nga lang ay pinapakita na sa kanya ng mga batang picture ni Kali na suot ang kwintas na yon. Bata pa nga si Kali sa pictures. Sa tansya niya ay nasa 15 anyos pa lang ang babae roon. Oh, nagandahan ka po kay mama no? Oo, sobrang ganda niya. Nakangiti niyang sagot. Kung crush niyo po ang mama namin, pwede naman po kayo mag-apply na asawa niya. Sabi ni Aishara. Pwede? Paano? Gusto mo po ba talaga? Tanong ni Ashton. Tumango siya kaya sumagot agad sa Aishara. Kailangan po ni mama ng bakasyon. Bakasyon? Opo, kasi palagi na lang po nagtatrabaho si mama. Palagi po siyang pagod, tapos malapit na kami mag-school. Kapag nag-work siya, taga-asikaso sa amin sa school, mas lalo na po siyang walang oras magbakasyon at magpahinga. Nakikita ni Seth kung gaano kamahal ng kambal si Kali. Imbis na humiling ng mga bagay sa kanya mga bata, bakasyon para kay Kali ang gusto ng mga ito. Kaya naman, pumayag siya agad. Nagulat si Kali kinabukasan nang pauwing siya ng boss niya sa coffee shop. Teka madam, may ship po ako. Kailangan po ng tao rito.
May kapalitan ka pansamantala. Hindi naman kita aalisin sa trabaho. 2 buwang pahinga. Hindi naman siguro masama yung bago mo i-enroll ang mga bata. Madam, kaya nga ho kailangan ko ng pera. Sa 1 buwan ko na sila i-enroll. Kailangan ko po magtrabaho. Ay nako, desperado na yung maliligaw mo kaya mag-leave ka na. Bago pa ako mainis sa'yo, agawan kita ng jojowain dyan eh. Jojowain ho? Yung doktor mismo ang nagpaalam sa akin na bigyan ka ng bakasyon. Kapalit ng bakasyon mo kukuha sila ng mga kape at mga tinapay rito sa coffee shop. Nanlaki ang mga mata ni Callie. Si Dr. Seth Sinclair, ipinagpaalam siya sa amo niya para magbakasyon. Ang kapalit ay ang pagiging parokiyano ng ospital. Bago pa niya sugurin si Doc Seth sa ospital, ay nakaparada na sa tapat ng coffee shop ang kotse nito. Nagulat pa siya ng mga anak niyang kanining naghihintay lang sa kanya ay bigla na lang tumakbo papunta sa kotse ni Doc. Let's go? Doc, ano pong ibig sabihin nito? Magbabakasyon tayo. Po? Hindi mo kailangan mangupo sa akin. Tara na. Excited na sina Ashton at Aishara. Naguguluhan pa siya pero nasa loob na ng kotse ang mga anak niya kaya hindi pwedeng hindi siya sasama. Ano po bang meron, Doc? Bakasyon nga. Dahil? First date natin. Pinayagan na ako ng mga anak mong ligawan ka. Ano? Napatingin siya sa salamin sa harap kung saan nakikita niya mga anak. Ayaw salubungin ng kambal ang titig niya kaya inawat na siya ni Seth. Luke, nagtanong lang naman ako sa mga bata ng paraan para mas makasama ka pa. Lagi ka na lang kasing busy sa trabaho. Parte pa rin ba to ng alok mo sa akin? You can say that. Pero mas curious ako sa pagkatao mo. Bakit kayo sobrang mahal ka ng mga bata na imbes mag-request sila sa akin ng laruan o ice cream? Mas gusto nilang makapagpahinga ka. Magsasalita na sana siya nang unahan na naman siya ng lalaki. Hindi ko rin naman sila masisisi. Mukha ka na talagang haggard. Nagtawa na ng 2 bata. Huwag ka na magalit sa kanila. Ako naman talagang nagpasya ng bakasyon. Pareho naman natin kailangan to. Wala kaming dalang damit. Nasa likod na po, Mama! Sagot ng kanyang anak na si Aishara gamit ang matinis itong boses. Anong nasa likod na? Si Aishara po nagligpit kagabi habang minamasahe kita sa likod, Mama. Pag-amin ni Ashton sa ginawang pagmamanipula sa kanya kagabi. Kaya pala naglambing ka kagabi ha? May plano pala kayong ganito? Kasi po, Mama, hindi ka naman papayag eh. Sabi ni Aishara. Huwag ka na po magalit, Mama. Gusto lang po namin na makapagpahinga ka. Kasi magiging busy ka na naman po kapag mag-i-school na kami ni Aisha. Ano pa nga bang magagawa ko? Nandito na tayo. Yay! Kung hindi na niya maaawat ang mga plano ng mga ito, mas mabuti na mag-enjoy na nga lang siya. Dinala sila ni Dr. Seth sa La Isla Primera. Iyon ang bagong pangalan ng resort kung saan sila una nagkakilala. Wala na roon ang pamilya niya dahil iba ng may-ari at ang nagbabantay pero madaming bahagi ng lugar ang nananatili pa rin ganoon ang itsura kagaya ng dati. Wow, Doctor! Ang ganda-ganda po rito! Sigaw ni na Aishara at Ashton nang magkasabay. Nagustuhan niyo ba? Opo! Excited na po kami mag-swimming ni Ashton! Naglalapag na ng mga gamit ang mga anak niya nang matanaw niya ang kuweba kung saan niya nakaisang gabi si Seth. Natulala siya roon. Okay ka lang ba? Tanong sa kanya ni Seth. Oo naman, Doc. Pwede bang set na lang? Hindi naman kita pasyente. Nakasanayan lang po. Alam mo, may naalala ako sa'yo eh. Nakalimutan ko ng pangalan niya pero dito siya nagtatrabaho noon. Hindi pa to nabibili ng bagong may-ari. Bakit yun naman po siya naalala dahil sa akin? Wala lang. Para kasi kayo magkamukha. Ano ba ang buo mong pangalan, Kali? Mama, bihis ka na po! Mag-swimming na po tayo, please! Naudlot ang pag-uusap nila nang hatakin na siya ng kambal papunta sa banyo. Nagbihis sila ni Aishara habang si Ashton ay mag-isang nagpalitan damit sa kabilang banyo. Mama, ang ganda rito! Kamukha nung sa luma niyong picture ni Lolo Tatay. Komento ni Aishara. Oo nga Aisha, kamukha nga. Sabi na lang niya. Di ba po naiwan niyo po sa probinsya yung kwintas niyo? Bakit po na kay Doc, sir? Pangungulit ang anak niyang babae. Kamukha lang yun anak, hindi lang naman yung kwintas kong gano'n ang itsura eh.
Siguro po parehas lang yung napagbilan ni Lola Tatay tsaka ni Doc Sir. Baka nga. Oh, wag mong iwan ang goggles mo. Paalala niya sa anak. Ang cute po ano? Bili po yan ni Doc Sir. Ikaw ang humingi? Hindi po. Nilagay lang po ni Doc Sir sa bag namin ni Ashton. Ang bait po niya mama no. Kuwapo pa. Ano namang alam mo sa gwapong bata ka? Sabi niyo po, kapag mabuting tao at hindi magagaliting katulad ni Tito, ang tunay na gwapo. Natawa siya sa sinabi ng anak. Nakikinig talaga ang mga anak niya sa lahat ng sinasabi niya dahil naaalala ng mga ito ang ganong kaliliit na detalye. Mama, Aisha, tagal pa kayo. Sigaw ni Ashton mula sa labas ng banyo. Lalabas na kami ni Mama. Excited ka naman. Paglabas nila ay naroon na sina Ashton at Seth. Magkahawak kamay pa habang naghihintay sa kanila ni Aishara. Wow, Mama, ang ganda mo po. Hindi na niya kailangang marinig ang mga salita mula sa labi ni Seth dahil halata sa paraan nito ng pagtitig sa kanya ang paghanga. Naghabulan na ang kambal papunta sa pampang kaya naiwan silang dalawa ni Seth na marahan naglalakad sa buhanginan. Alam mo, gusto ko lang talagang babaeng magpapanggap na fiancé ko. Pero habang nakikilala kita at nakikita ko ibang side mo bukod sa pagiging barista sa coffee shop, mas nakukumbinsi akong gusto kita. Doc, baka nabibigla lang kayo. Unang-una, single mother ako. Wala akong regular na trabaho, walang may pagmamalaki. Parang nakapromo pa kapag ako yung ginawa mo. Buy one, take two. Pabirong sabi na lang niya sa doktor para pagtakpan ng kaba. So what? Kaysa naman isa kang singer na maraming pera pero kulang sa pansin at hindi makaintindi ng hindi. Singer bang babaeng dahilan kung bakit gusto mo akong i-hire? Oo, kaya nga say yes now. Dito sa resort gaganapin ang fake engagement natin. Kailangan ko lang talaga siya maitaboy. Pero kung gusto mo naman tutuhanin natin, mas okay sa akin. Kung yun lang talagang gusto mong gawin, Doc, papayag ako. Kahit hindi mo na ako bayaran. Sa tingin ko kasi sobrang lala ng ginawang pangaharap sa'yo ng babae yun para makaisip ka ng ganitong ideya. Naging mabait ka sa amin kaya kung sa ganun ako makakabawi sa'yo, pumapayag na ako. Great, thank you Kali. Ngiti ang tinugon niya sa lalaki. Sa ngayon, nag-enjoy silang apat sa dagat. Kumain din sila ng sabay-sabay at ngayon lang nakita ni Kali na nag-enjoy na ganoon ng mga anak niya. Kaya naman, masayang-masaya na rin siya. Ang sarap-sarap po rito, Doc Sir. Salamat po. Saad ni Ashton. Ngayon lang po kami nakapag-beach saka nakakain ng mga may shell na isda. Alam ni Kali na ang lobster at iba pang seafoods ang tinutukoy ni Aishara. Wala yon. Bukas may party dito. Diba nagpaalam na ako sa inyo? Pumayag na rin si mama ninyo kaya engagement party na namin bukas. Kaya matulog kayong dalawa na maaga para mas marami tayong magawa bago mismong party. Sige po. Akala ni Kali kasama siya sa kailangan matulog ng maaga. Kaya nagulat siya nang imbitahan siya ni Seth sa isang bonfire date sa tabing dagat. May dalang gitara ang doktor at kinantahan siya nito doon. Habang kumakanta si Seth at nagigitara, ay hindi niya maiwasang mapatitig sa kwintas niya na suot pa rin ito. Napansin niya ni Seth kaya napahinto ito sa pagigitara at pagkanta. Pamilyar ba sa itong kwintas na to? Umiling siya. Ayaw niyang umamin dahil kapag nagkabukingan na siya ang may-ari ng kwintas na yon, madaming bangungot mula sa nakaraan ang kailangan nilang harapin muli ni Seth, katulad ng tangkang pagpatay ng mga kapatid niya rito. Sabi kasi ni Aisha, kamukha kasi niya ang kwintas na yan na suot mo ang kwintas ko noon. Pagtutuloy ni Kali sa gustong sabihin ni Seth. Totoo yung sinabi sa'yo ng anak ko. Are you sure na hindi sa'yo to? Kasi nakuha ko to nung huling gabi na nagstay ako sa mismong resort na to. Sobrang lasing ako noon. Nakipag-inuman ako sa half-brother ko nung gabing yon. Tapos wala na ako maalala. Yung pala, drinoga ako ni Leonard. Binalak na patayin para sa mana na iiwan sa akin ng lolo. Bukod dun sa babaeng tumangay sa akin sa kuweba, wala na ako ibang maalala. Nakita niya pang napangiti si Seth sa paggunita sa araw na iniligtas niya ito. Nakakatawa lang kasi akala ko sirena siya. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa tubig pero natatandaan ko, muntik na ako malunod at mamatay. Hanggang sa iligtas ako ng babaeng yun. Pagkagising ko sa ospital, ibinalik sa akin ng nurse ang kwintas na to. Hawak-hawak ko raw at ayokong bitawan.
Kahit ang girlfriend ko na mga panahon yun, hindi nagawang alisin sa kamay ko ang kwintas. Hindi sigurado si Callie kung naalala din ba ni Seth ang nangyari sa kanilang dalawa. Pero sa tingin niya, mas magandang walang maalala si Seth tungkol doon. Hindi siya magiging handang harapin ang galit na lalaki sa pagtatangka ng kanyang pamilyang patayin ito ayon sa utos ng kapatid nitong si Leonard. Naalala mo pa ba yung itsura ng babae? Oo, chubby siya, maganda. Ang alam ko, empleyado siya sa resort. Baka parehas nga lang kami ng pinagbilhan ng kwintas. Yun sa akin kasi matagal nang nawala. I see. Anyway, bukas may party dito sa resort I hired organizers for it. Nag-invite din ako ng mga kaibigan. Papakilala kita sa kanila. Malaki ang tsansa na dumating yung babae makulit. Pero huwag kang mag-alala, nandito ako. Kung sakali mang mawala siya ng kontrol, poprotektahan kita at mga bata. Nakahinga si Callie na maluwag. Kung hindi lang komplikado ang lahat, gustong-gusto na niyang sabihin kay Seth ang lahat. Gusto na niyang magtapat dito na siya nga may-ari ng kwintas. Ang taong nagligtas dito. Gusto na rin niyang aminin ng isang gabing pinagsaluhan nila na nagbunga ng 2 bibong bata na sigurado siya napamahal na rito ngayon. Pero kung gagawin niya yon, hindi pwedeng patuloy na itago ang kasalanan ng mga kapatid niya. Kahit baligtarin niya ang istorya, may kasalanan pa rin ang pamilya niya sa lalaking pinakamamahal niya. Natahimik ka. Nag-aalala ka ba para bukas? Hindi siya tumutol ng akbayan siya ni Seth at mahigpitan ni Yakap. Kahit na nandampian siya nito ng halik sa noo. Hindi naman ako nag-aalala. Alam kong hindi mo kami pababayaan ng mga bata. Kaya nagpa siya si Callie na gagawin niya na maayos ang kasunduan nila. At pagkatapos ng lahat, iiwasan na niya ang doktor na nagpapatibok ng puso niya mula noon hanggang ngayon. Sa ngayon, e-enjoy niya muna ang mga sandaling makakasama niyang ama ng kanyang mga anak. Kinabukasan, madami ang nagpunta sa resort. Mga kaibigan ni Seth mula high school hanggang sa mga kapwa nito doktor. Hindi na rin niya kinailangan mamroblema sa isusuot nilang mag-iina dahil si Seth na rin ang mga inupahan nitong organizers ang nag-asikaso niyon. Nasa kwarto pa sila mag-iina nang kulitin siya ng kambal. Mama, ikakasal na po ba kayo ngayon ni Doc Sir? Tanong ni Aishara. Mga anak, hindi naman kami ikakasal. Ipapakilala niya lang ako sa mga kaibigan niya. Bakit hindi po kayo ikakasal, Mama? Tanong ni Ashton na sinundan ng isa pang tanong ni Aishara. Paano po namin siya magiging papa? Gusto niya ba siyang maging papa? Gustong gusto po. Maagap na sagot ni Ashton. Oo nga, Mama. Dagdag ni Aisha. Si Doc Sir po kasi hindi madaling mainis sa amin. Hindi po katulad ng iba ninyong manliligaw. Hindi rin po siya katulad ni Tito. Lagi po kaming masaya ni Ashton kapag nakikipaglaro sa kanya. Kaya nga, Mama, kung magpapakasal ka, kay Doc Sir na lang. Niyakap niya mga anak niya at doon niya na-realize na ang mga ito ang unang masasaktan kapag iniwasan na niya ang doktor pagkatapos ng palabas na yon. Nahahati tuloy ang damdamin niya sa pagsasabi ng totoo at sa patuloy na pagtakip sa krimen ng mga kapatid niya. Ilan taon na nakalipas. Miss Callie, handa na po ang party area. Hinihintay na po kayo roon. Sumama sila mag-iina sa organizer na tumawag sa kanila. Napahintuan lahat sa pag-uusap na makita sila. Oh, single mom. Iyon ang unang bulong na narinig niya sa lahat ng taong naroon, kaya nag-alangan siyang lumapit kay Seth. Kaya naman ang binata na lumapit sa kanila. Niyakap muna nito ang mga bata. Hinawakan nito sa kamay si Aisha at si Ashton naman ang nakakapit sa kamay niya. Masuyo naman siya nitong hinawakan sa kabila niyang kamay, saka sila dinala sa makeshift stage kung saan sila makikita ng lahat. Friends, I want you to meet my family. Callie, Ashton, and Aishara. Nagpalakpakan ng lahat, ngunit isang palakpak lang ang nakaagaw ng atensyon ni Callie. Wow! Ang galing naman ng ahas kong kaibigan! Kathy? Surprise! Cathy, please. Nilinaw ko naman na sa'yo, di ba? Hindi kita gusto. At gusto mo tong babaeng to? Alam mo bang dabya na yan noon? Nakakaawa ka talaga, Cathy. Yun ang mismong dahilan kung bakit ayoko sa'yo. Masyado kang abala sa pagpuna ng mga mali sa kapwa mo na nakakalimutan mong tignan ang sarili mo. Ano naman kung ibang itsura ni Callie noon?
Sigurado naman ako hindi siya mapangmata na katulad mo. Inawat ni Callie si Seth dahil nakikita niyang nasasaktan ng kanyang kaibigan. Kahit kailan at nasa hinagap. Hindi niya maisip na mangyayari iyon sa kanila ni Cathy. Malaki ang utang na loob niya sa kaibigan at mahal na mahal niya ito. Ayaw niyang sa ganoon matapos ang pagkakaibigan nila. Cathy, mag-usap naman muna tayo please. I hate you, Callie. Sinundan niya ang kanyang kaibigan nang umalis ito sa bulwagan. Sa tapat ng mga alon sila nagtalo. Hindi ko naman alam na si Seth ang sinasabi mo lalaki na sinundan mo pa sa France. Kung alam mo, hindi mo ba siya aakitin? Hindi ko siya inakit, Cathy. Alam mo naman na single mom ako. Ang kapal naman ng abog ko kung kumalantari ng katulad niya. Hindi ko siya inakit. Huwag na natin siyang pag-awayan, please. Pero ikakasal na kayo. Alam mo ba kung gaano katagal kong hinintay si Seth, ha? Pagkatapos silang maghiwalay ni Faye, ginusto ko mapalapit sa kanya. Pero ang hirap niyang makasama. Kung hindi siya abala sa surgery, naghahanap siya ng ibang babae. Babae? Oo. Hinahanap niya yung babaeng may-ari ng kwintas sa suot niya. Dahil alam niyang may pamilya pa ako sa Batangas, kinaibigan niya ako. Akala ko gusto niya ako. Kailangan niya lang palang hanapin yung babaeng naka one night stand niya. Sinubukan kong palitan ng babaeng yun sa buhay niya pero ibang tao pa rin ang pinili niya. At sobrang sakit na sa dami ng babae sa mundo. Bakit ikaw pa? Itinuring na kitang kapatid. Cathy, ako rin naman. Sobrang laki ng pasasalamat ko sa iyo dahil tinulungan mo akong makalagpas sa paghihirap ng mag-isa. Sobra ko na-appreciate lahat ng tulong mo. Kung tumatanaw ka talaga ng utang na loob, layuan mo si Seth. Gagawin mo yon o sasabihin ko sa kanyang alam ko. Anong alam mo, Cathy? Akala mo ba hindi dumediretso ng pagme-message sa akin ng Kuya Roberto mo? Nabigla siya sa sinabi ni Cathy. May communication ito at ang kuya niya. Isang beses sasagutin ko ang tawag niya. Nakita niya sa video call na kasama ko si Seth. Namukhaan niya agad na lalaki muntik na niyang patayin. Kapalit ang impormasyon niya tungkol sa kung sino nag-utos sa kanyang lunurin si Seth. Tinulungan ko siyang ipakulong ang kapatid niya, kaya ako ang dapat niyang mahalin. Sino ka ba sa akala mo para sirain na lahat sa amin, ha? That's enough, Cathy. May naon sa bati Seth sa usapan nilang magkaibigan. Nagpapasalamat ako sa ginawa mo. Dahil sa tips sa'yo ng kuya ni Callie na ako lang si Leonard. At nagkaroon ako ng interes na alamin ang lahat ng araw na yon. Hiyang-hiya si Callie. Alam na pala ni Seth ang tungkol doon. Thank you, kasi nalaman ko kung sinong babaeng hinahanap ko. Pagtataka na sa mukha ni Cathy nang titigan niyang kaibigan. You did? Bakit mo si Callie ang balak mong pakasalan? Dahil siya yon, Cathy. What? I'm not gonna lie. Nahirapan ako ng husto sa paghanap sa kanya. Kinailangan ko pang bilhin tong buong resort at tanungin na mga kasamang mga isda nun ng ex ko sa pagsundo sa akin sa kuweba para lang malaman ko ang buong detalye. Pero sinabi mo maganda yung babaeng nakilala mo noon. Si Callie, balyena yan dati. Wala nga nagkakagusto dyan mula nung elementary kami eh. Paano naging siyang hinahanap mo? Pag-aari niyang kwintas na to. Pinakita sa akin ng mga anak niyan dati niyang picture suot itong kwintas. Alam kong siya yun dahil hindi naman nagbago ang mga mata niya. Niligtas niya ako nung muntik na ako mamatay. Sa sobrang lango ko sa alak at sa kung anong gamot ay pinainom sa akin ni Leonard, may nangyari sa amin. She's not a random girl, Cathy. At hindi ka dapat magalit sa kanya. Gulat na gulat si Callie sa mga naririnig habang kumakalma na si Cathy at umiyak na lang. All this time, ang kaibigan ko pala ang gusto mo. Ngayon ko lang nalaman na magkaibigan kayo. I'm sorry, Cathy. Hindi ko naman gustong saktan ka. Kaya nga umpisa pa lang nagpakatotoo na ako sa'yo. Kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Nag-walk out na si Cathy. Susundan pa sana niyang kaibigan ang pigilan na siya ni Seth. Callie, tayo na muna mag-usap, please. Alam mo na palang sekreto ko pero gusto mo pa rin ituloy ito? Oo. Hindi mo naman kasalanan ang ginawa ng mga kapatid mo. Kasalanan yon ni Leonard. Ginawa nila yon dahil sa utos ng half-brother ko. Wala akong pakialam kung para sa pera ang dahilan nila pero nauunawaan kung hindi naman nila gagawin yon kung hindi inutos ng kapatid ko. At naunawaan kung pinoprotektahan mo ang mga kapatid mo dahil mahal mo sila. Pero wala akong gagawin sa kanila dahil nasa kulungan ang tunay na may kasalanan sa akin. Isa pa, iniligtas mo ko. Kung hindi dahil sa'yo, wala na siguro ako ngayon. Please, Callie,
Let's work things out. Pero nasasaktan si Cathy. Mas uunahin mo pa siya kaysa sa atin. I'm sorry, Seth. Tinulungan kami ni Cathy noong mga panahong walang-wala kami. Pagkatapos kong malaman ang ginawa sa iyo ng mga kapatid ko, umalis na ako rito sa resort. Si Cathy ang nagbigay sa akin ng trabaho hanggang sa malaman kong ang buntis ako. Seth, siya nagpatira sa akin sa bahay nila nung wala ako matutuluyan habang buntis sa mga anak mo. Hindi ko pwedeng pabayaan ang gano'n ang nararamdaman ni Cathy. Please, hayaan mo muna ako. Agad niyan tinangay ang mga anak at umalis sila sa resort na yon para sundan si Cathy. Wala siyang ginawa sa binook niyang sasakyan kung hindi ang umiyak, kaya nakayakap sa kanya mga anak niya. Kapwa hindi nagsasalita o nagtatanong ang kambal. Pagdating nila sa bahay, itinatapon na ni Cathy ang mga gamit nila sa labas. Oo. Bakit pa kayo bumalik dito? Si Seth ang ama ng mga anak mo, di ba? Wala nang dahilan pa para makisiksik kayo rito. Dahil sa pagwawala ni Cathy ay umiyak na mga anak niya. Ngunit mas inuna niyang niyakap si Cathy para pakalmahin ito. Cathy, please. Pero sampal ang inabot niya. Ninang, tama na po! Awat ng kambal kay Cathy. Doon siya binitiwan ng kaibigan niya. Napakakapal na mukha mo. Noong mga panahon walang kumakaibigan sa'yo dahil loser ka. Ako ay nandun. Tapos yung kaisa-isa lalaki na gustuhan ko. Kinuha mo pa. Cathy, malaki ang pasasalamat ko sa pakikipagkaibigan natin. Mahal kita. Kapatid na rin ang turing ko sa'yo pero gusto kong linawin na hindi ko siya kinuha sa'yo. Nung makilala ko si Seth sa resort, gusto ko na siya. Hindi ko lang inaasahan na mangyayari yung lahat ng yun sa amin dalawa. Kaya nga hindi ako nagpakilala sa kanya at nagpakargo dahil alam ko may nobya siya noong mga panahong yun. Oo na, hindi naman naging kami. Pero masakit pa rin sa akin sa malaman na yung lalaking hinahabol-habol ko. Ikaw palang hinahanap. Meron ka na mga anak, samantalang ako. Pinaikot ko ang mundo ko kay Seth mula nang mawala si Mommy. Bilang pasasalamat na lang sa pag-aalaga mo sa nanay ko noong mga panahon wala ako. Dali mo na yung mga gamit mo. At umalis na kayo lahat dito. Sige. Salamat sa lahat, Cathy. Tandaan mo na kaibigan mo pa rin ako, ha? Hindi nagbagong pagmamahal ko sa'yo. Alam ko na nagkakaganyan ka na dahil nasaktan ka. Kaya kapag handa ka nang kausapin ako, palaging bukas ang puso ko para sa'yo. Tinulungan siya ng mga anak niyang pulutin ang mga gamit nila. Pinagsarahan na sila ni Cathy ng pinto, kaya malungkot silang umalis sa bahay na yon na naging tahanan nila bago pa man niya maisilang ang kambal. May naipo naman siya kaya nakaupa agad sila mag-iina sa isang apartment malapit sa coffee shop. Hindi niya pa kayang umalis sa trabaho niyang yon kaya madali siya nakitang muli ni Seth. Kababalik niya lang sa trabaho at naroon na rin ang binata, nakapila sa harap niya. Can I have a moment with you? Wala po kaming tinitindang ganun dito, sir. I don't care. Yun ang gusto ko at ang kailangan ko. Mahaba ng pila, sir. Kung hindi pa po kayo ready na umorder, doon na lang po muna kayo. Magalang niyan sabi sa lalaki. Tumabi nga si Seth saka siya hinintay maging libre. Pwede na ba tayo mag-usap? Nagpasab siya sa kasama niya saka siya lumabas ng coffee shop. Nakatanaw sa kanilang dalawa ang kambal mula sa salaming dingding pero alam niyang hindi naman maririnig ng mga bata ang usapan nila. Anong sasabihin niyo, Doc Seth? Ano ba mga sinabi sa'yo ni Cathy? Hindi mo ba talaga ako kayang tanggapin? Ama ako ng mga anak mo. Yung nangyari sa atin nun, Doc, hindi naman tama yun. May girlfriend ka noon at pinagtangkan kang patay ng mga kapatid ko. Pero matagal nang wala ang ex ko. At katulad ng sinabi ko sa'yo, si Leonard ang tunay na may kasalanan. Nakakulong na siya. Isa pa, bago kita makilala sa resort, nakikipaghiwalay na ako nun sa ex kong yun. May relasyon sila ni Leonard. Nagulat nga ako nung siya yung nakita ko pagmulat ko sa ospital. Napatigil si Seth sa pagsasalita nang umiling siya. Please, Seth. Gusto ko lang ng katahimikan para sa amin ng mga bata. Anong gusto mo? Iwan ko na kayo ng mga anak ko. Naiiyak na sumagot si Callie. I'm sorry. I'm sorry, Seth. Nakikita niyang naluluha rin si Seth sa naging sagot niya. At bago pa man tuluyang pumatak ang mga luha ng doktor, ay tumingin muna ito sa mga bata sa loob bago umalis.
Pinunasan ni Kali ang mga luha niya bago pumasok sa loob. Batid niyang malungkot ang kambal ngayon dahil hindi siya kinakausap ng mga ito. Tara, uwi na tayo. Sumama naman ang mga anak niya. Hindi nga lang yan napaghandaan ang sumunod na nangyari. Dahil pagising niya kinabukasan, wala na mga ito. Ashton? Aishara, nasan kayo? Sinuyod niyang maliit nilang bahay ngunit hindi niya natagpuan ang dalawa. Sinubukan niya ring puntahan ng mga ito sa mga kapitbahay nila pero wala roon ang kambal. Samantala, inabala naman ni Seth ang sarili sa trabaho. Pagkatapos ng 12 oras sa night shift ay ginising siya ng nurse sa sleeping quarters ng ospital. Doc, may mga bata naghahanap sa'yo. Pagtingin niya sa orasan ay alas 5 pa lang ng umaga. Akala niya ay pasyente ang tinutukoy ng nurse pero nagulat siya na makita ang kambal. Doc, sir! Napayakap ang dalawa sa kanya. Doc, sir! Anong ginagawa niyo rito? Hindi na napigilan ni Seth ang maiyak. Alam niya mga anak niya sina Ashton at Aishara. Hindi po kami makatulog kasi baka hindi ka na namin makita. Kaya umalis po kami sa bahay. Umiiyak na sagot ni Aishara. Paano kayo nakapunta dito? Ipinakita sa kanya ni Ashton ang hawak nitong plastic na may lamang pera. Sabi po namin sa taxi, dalhin kami dito sa tatay namin. Pasok kayo. Siya lang naman ang tao sa sleeping quarters kaya pinapasok niya mga bata at pinag-order ng pagkain. Alam na ninyo? Ang alin po? Inosenteng tanong ni Ashton. Kasi ang may-ari nitong kwintas, si mama ninyo. At nagkagusto kami noon sa isa't isa at nagkaroon kami ng anak. Kayo. Ibig sabihin po, totoo namin, tatay kayo. Tumango si Seth. Pero sobrang mahalaga sa mama niyo ang kaibigan niya. Si Ninang Kati po. Si Aishara ang nagtanong. Oo, kaya sa tingin ko nagdadalawang isip siyang balikan ako. Pero, love niyo po si Mama. Ashton, mahal na mahal ko ang mama niyo. At hindi susuko si Papa hanggang sa mabuo ang pamilya natin. Pero itong ginawa ninyo na paglalayas, hindi maganda to. Mag-aalala ang mama ninyo. Kaya pagkatapos niyong kumain, ibabalik ko kayo sa mama niyo. Babalik mo po kami. Siyempre, Aisha, hindi ko na hayaang mawala pa kayo sa akin, okay? Nagtiwala sa kanya mga anak niya, kaya naisoli niya mga ito kay Kali. Nakakainis kayo! Pinag-alala niyo ako! Samantala'y umiiyak na sabi ni Kali habang pinapalo sa puwet ang mga anak pagbalik ng mga ito. Siniguro niyang hindi malakas yon dahil hindi naman talaga siya sanay na sinasaktan ng mga bata. Sorry po, Mama. Yun ang sabi ni Ashton habang umiiyak. Sinong kasama niyo? Sa kayo nagpunta? Wala sa dalawang gustong sumagot, kaya niyakap na lang niya na mahigpit ang mga ito. Huwag na ulit gagawin yun Mamamatay ako sa pag-aalala sa inyo. Akala ko na paano na kayo. Bakit ba kayo umalis? Kasi baka hindi na namin makita si Doc, sir. Pinalis niyo siya kahapon, di ba po? Ay, Shara. Pinunasan niya mukha nito sa kahinalikan. Hindi niyo pa kasi naiintindihan Mama, si Doc, sir po bang papa namin? Hindi siya makasagot sa tinanong ni Ashton. Yung kwintas niyo po nasa kanya. Sa'yo yun, Mama, di ba? Hindi ka mukha lang. Sa akin nga yun. At oo, siyang papa ninyo. Pero naaawa si Mama sa ninang Kati yung dalawa. Tayong tatlo magkakasama na. Siya mag-isa pa rin. At gusto niya si Doc Seth. Pero papa po namin siya. Sagot ni Ashton. Hindi niya maipaliwanag sa mga anak niyang wala naman talaga silang relasyon noon ng doktor nang mabuo ang mga ito. Technically, wala siyang karapatan sa ama ng mga anak niya. Ayaw niyo po ba sa papa namin? Aisha, gusto ko rin ang papa niyo. Mahal na mahal ko siya kagaya ng pagmamahal ko sa inyo. Pero hindi ako magiging masaya kapag nasaktan ko ang kaibigan ko. Sabi mo nga, Mama, mahalagang kaibigan. Lalo na yung hindi ka iniwan. Tama, Ashton. Di ba nung wala si Mama, si Ninang ang tumulong sa atin? Masaya siyang pilit na inuunawa ng mga anak niya ang desisyon na lumayo kay Doc Seth.
at handa na sana siyang iwan ang lahat sa Maynila para bumalik sa Batangas nang muli na naman sumulpot ang doktor sa tapat ng bahay nila. Seth, aalis na kami. Hindi ko naman ipagdadamot sa iyo mga bata. Kung gusto mong maging ama sa kanila, sasabihin ko sa iyo kung saan mo sila pwedeng puntahan. Ayoko ng ganun. Hindi pusa ang mga anak ko na pagpapasapasahan nating dalawa. I get it. Malaga sa'yo si Kati at malaki ang utang na loob mo sa kanya. Kaya nga nagpa siya kung kausapin siya. Pinakiusapan ko siyang tigilan ng pangongonsensya sa'yo. Please, huwag kayong umalis sa mga bata. Hindi ko lang talaga maatim na magiging masaya ako tapos yung tao naging daan para mabuhay kami na maayos sa mga anak ko mo mamumuhay sa lungkot at galit. Nung kinukwento kanya sa akin, palagi siya masaya. Mahal na mahal ka niya. Hindi ko nga siya gusto, Kali. Ano bang hindi malinaw ron? Ako, paano mo ako nagustuhan? Tama siya, balyena ako nun. Kaya lang naman may nangyari sa atin dahil sa piniinom sa'yo ng kapatid mo. Hindi ako karapat-dapat na piliin mo. At bakit hindi? You are all I need and want, Kali. Nung magkakilala tayo dati, mataba ka pa. Pero nakikita ko sa iyo lahat ng katangian ng isang babae na dapat sineseryoso. Pasensyosa ka. Madaming pangarap at masayahin. Palagi mo ako napapangiti sa mga maiksi nating kwentuhan. Hindi mo alam kung paano mo binagong tingin ko sa mga babae. Akala ko dati, lahat ay katulad ni Chelsea, yung ex kong pumatol sa kapatid ko. Pero dahil sa'yo, nalaman kong may babae pang inosente ang puso. Yung totoong magmahal. Sa pamilya at mga kaibigan. Hindi ko sinong babaeng hinahanap ko noon dahil ikaw talagang gusto kong makita. Nagpatulong ako kay Cathy dahil nalaman ko sa kanyang taga rito siya. Hindi ko naman nakalain na iisipin na niya agad na pwedeng maging kami. Kali, noon at ngayon, ikaw nang gusto ko. Napaiyak na si Kali sa mga sinasabi ni Doc. Sana magkaroon ka naman ng tapang na aminin rin sa sarili mo nararamdaman mo. Nung magbakasyon tayo ng mga bata sa resort, madaming beses kitang nahalikan. At sa bawat halik na yun naramdaman ko, Kali, mahal mo ko. Mahal mo pa ako. Ngayon kung sasabihin mo sa akin nagkakamali lang ako at hindi mo talaga ako minahal, hahayaan kitang umalis. May kung anong punyal ang parang tumarak sa puso ni Kali na nagpaalala sa kanya kung gaano kasakit ang mga panahong kinakalimutan niya ang nag-iisang lalaking minahal niya. Ngayon nagkaroon sila ng pangalawang pagkakataon. Parang ang hirap ng pakawalan pa ni Doc Seth. Kaya nang tangkay nitong umatras mula sa kanya, ay siya naman ang lumapit dito para yumakap. Mahal na mahal kita. Pag-amin niya sa lalaki, gaya ng ginawa niyang pag-amin sa mga anak nila. Kung ganun, magtiwala ka naman sa akin. Lahat ng tututol sa ating dalawa harapin natin na magkasama. Hindi lang para sa mga bata, kundi para sa ating dalawa. Sa pagkakataong yon, nagpakamakasarili si Kali at ibinigay kay Seth ang buo niyang tiwala. Isang buwan pagkatapos silang maging opisyal na magkasintahan, ay pinadalan siya ni Cathy ng regalo at sulat. Humihingi ito ng tawad. Kali, hindi pa ako handang harapin ka pero sa mga sinabi ni Seth, natauhan ako. Nalaman ko kung gaano kanya kamahal at alam ko masyado lang ako naging gaga para isiping pwede kong kunin yun. Sana mapatawad mo ko sa mga nasabi ko noon. Ikaw ang pinakamabuti kong kaibigan, lalo na noong mga panahong may sakit ang mama ko. Sana maging masaya kayo ni Seth at ng mga inaanak ko. Pangako, kapag nakamove on na ako naman ang magiging mabuting kaibigan sa'yo. Pagkalipas ng 1 taon, pinilit ni Kali na huwag umiyak ng husto na magpunta sa araw ng kanilang kasal ang best friend niya. Niyakap niya lang ang mahigpit si Cathy. Sa wakas, nagpakita na ito ulit sa kanya kasamang bagong lalaki nagpapasaya rito. Congrats, Kali. Salamat nakarating ka. Hindi ko pwedeng palampasin to, no? Takot pa rin ba sa akin ang mga bata? Umiling si Kali. Maya-maya nga lang ay yumakap ng kambal sa ninang na mga ito. Ano, magyaya ka pa na lang ba tayo rito? Ikakasal pang mama at papa niyo. We love you, Ninang! Sabi pa ng mga anak niya bago nagtungon dalawa sa pwesto ng mga ito sa entourage bilang flower girl at ring bearer. Si Cathy at ang bunso niyang kapatid na si Anton ang maghahatid sa kanya sa altar dahil nakulong ng Kuya Roberto niya sa mga iligal nitong gawain. Tignan mo yung asawa mo sa harap, mukhang chill lang. Sinabihan ko siyang huwag iiyak dahil ang mga groom na umiiyak, base sa internet mga cheater. Bulong sa kanya ni Cathy. Thank you, Cathy, sa lahat-lahat.
Thank you rin, kasi kung hinayaan mo nga akong magpakabaliw lalo kay Seth, edi hindi ko nakilalang afam ko. I only wish your happiness, Kali. Natupad naman ang hiling na yon ng matalik niyang kaibigan dahil bumuo sila ni Seth ng malaki at masayang pamilya. Nasundan ng kambal ng quadruplets na pinangalanan nilang Benj, Brianna, Brielle at Brittany. Kaya ang dating doktor na si Seth na abala sa surgery ay nagpasya ng mag-early retirement at patakbuhin na lang ang ospital na minana nito sa mga magulang. Sigurado ka bang hindi ka na magdodoktor? Tanong niya sa asawa habang pinapatulog nila ang quadruplets. Siyempre, magdodoktor pa rin pero exclusive na lang sa mga anak natin. Gusto kong kasama kang palalakihin sila. Gusto kong makita rin ang lahat ng milestones sila. Kung nagkaroon nga lang ako ng pagkakataon ng kina Aisha at Ashton, naging handsome daddy rin siguro ako sa kanila. Ano ba sinasabi mo? Kahit hindi mo nakasama dalawang yun ng mga sanggol pa lang sila, mahal na mahal ka nila. Alam ko naman, kaya nga dadamihan pa natin ng mga bata ha? Ano? Natatawa niyang tanong dito. Nang makatulog na ang apat nilang sanggol ay binuhat na siya ng kanyang mister habang hinahalikan sa labi. Papunta na sila sa kanilang kwarto para bumuo ng baby number 7. Pero hindi natatakot si Kali na baka kambal-kambal na naman na maging anak nila. Alam niyang hindi lang secured ang kinabukasan nilang mag-iina kay Doc Seth dahil pinangako sa kanya ng kanyang asawa na iingatan din ito ang puso niya. Iyon ang bagay na pangarap lang noon ni Kali. At hanggang sa mga oras na yon, hindi pa rin siya makapaniwalang natutupad na yon sa araw-araw na magkasama silang mag-asawa sa piling ng kanilang mga anak. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!